Hello Virgo, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ninyo ay Penguin, Tortoise, and we have the Unicorn. So, napakaganda nito, Virgo. The period of darkness that you've been experiencing is now passing. Thanks God. Diba? Praise God. Thanks God. Na kung ano man yung madilim na pinagdadaanan ninyo, ano man yung problema na maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Virgo, that's coming to pass. Malalagpasan mo na yan, masusolusyonan mo na, a breakthrough will come in, no? Sa buhay mo. Kaya, masusolusyonan mo na kung ano man ang problemang ito. So, ngayon pa lang, ipagpasalamat mo na yan. Okay? Ngayon pa lang, ipag-thank you mo na yan sa Divine Universe. Okay? Because this is the blessing na dadating sa'yo sa ngayon na talagang magiging, kumbaga, siguro, breakthrough talaga is coming your way sa ngayon. Masosolve na yung problema. So, your next card is Tortoise. You're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. Okay? So, maaring isa ito sa makakatulong din sa iyo kung papaano ninyo masusolusyonan ang inyong problema, how can you get out of this dark situation, kasi maaari no, na you are also going to do anything and everything in your power to get back no, to being grounded, to get the balance back in your life. Kasi nga kung may imbalances, 'di ba? Diyan sumusulpot no yung ano, diyan ang gagaling kasi ang problema. Diyan sumusulpot ang mga problema. Kaya it's really important, 'di ba? It's really important na mag-ground din niyo ang inyong sarili. It's really important na ma tawag dito, ma pag-isipan ninyong mabuti, no? Kung papaano ninyo magagawa no, na may balik ang balanse. Unang-una, you can do some kind of meditation. No? That's one thing, very effective way of grounding yourself is meditation. Kasi during meditation, nakaka-quiet yung isip ninyo, nawawala no, yung mga mind chatter ninyo, no, yung parang nare-release ninyo kung ano man yung mga gumugulo sa isip ninyo. Yung gano'n, mga clutter sa isip ninyo. Naa-unload ninyo 'yan during meditation at saka ang gaan ano, na gumagaan ang pakiramdam natin, gumagaan yung damdamin natin, parang lumuluwag ang puso natin, yung isip natin, kumbaga nawawala na yung ano, nawawala na yung maraming kumbaga nagsisiksikan sa ulo mo 'no, na kung ano-anong mga bagay. So, yeah, and that's what's causing you to be fragmented, 'di ba? Kaya kayo naguguluhan. So, try to do some kind of meditation or breathing exercises or time out muna. Yung mag-time out ka muna, 'wag mo munang isipin 'no, kung ano man ang mga problema, 'wag mo munang isipin kung ano yung mga kailangang ayusin 'no. Ano yun, kahit pansamantala lang, alisin mo muna 'yan and focus on yourself. Focus on your ano, reflecting 'no, sa ngayon, okay. At makakatulong 'yan at saka mag-exercise ka, magpapawis ka, and mag-ano ka lang, tawag dito, spend time outdoors in nature, kung meron kang access sa nature, and if you are going to be safe, then do so. If not, then yeah, you can just stay home, yung gano'n, and you can think of other things that you can do to get grounded. So, indulge your creative, imaginative, and magical side through some form of artistic expression. Maaari, na yung creativity ninyo, yung talents ninyo, yung yung artistic prowess ninyo, maaring lalabas yan sa ngayon. Baka talagang mararamdaman mo na, I need to get this, I need to use this, no, at this time, no. So sabi dito, gawin mo yan, i-express mo yan through form of artistic expression, ba? So alam mo na yan kung papaano mo yan gagawin, kasi hindi lang ito yung first time ninyong ginawa, 'di ba? Maaaring gumagawa kayo ng mga little projects, mga knickknacks, mga baka nagsusulat din kayo, maybe you're a writer,
pupuwedeng gumagawa kayo ng kanta, lyrics, mga ganyan or nagpe-paint kayo or kahit ano man 'no. Siguro you're also, gumagawa din kayo ng mga craft ano. So, kung ano man ang pamamaraan ninyo para ma-express ninyo yung artistry ninyo, then go for it 'no. Kasi maaaring 'yan din ang pupuwedeng maging outlet ninyo, 'di ba, sa kung ano man ang gumugulo sa isip ninyo. Puwedeng gano'n din 'yun 'no, makakatulong din 'yan. So, by the way, maraming salamat for subscribing and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. So, the sadness of letting go. Ayan. So, Virgo, maybe there is something or someone dito that you are going to release out of your life. You know, baka meron kayong, maybe this is the time that you are going to purge something or someone in your life. Pero, yun nga, may kalungkutan din, 'di ba, na mararamdaman kayo. And but you know, that is normal, 'di ba? Kasi when you are lalo-lalo na kung tao ang ila-let go mo, even if this person maybe have done something na hindi maganda sa'yo, but still, 'di ba, lalo-lalo na kung naging parte ito ng buhay mo ng medyo matagal, kahit papaano nagkaroon ka ng emotional investment with that person, 'di ba? Kaya kahit may hindi siya magandang nagawa sa'yo, kaya ile-let go mo siya, masakit pa rin, 'di ba? Masakit pa rin sa loob, somehow and malulungkot, 'no? But you know, sa una lang 'yan, 'di ba, Virgo? It's just in the start, 'no? At eventually makaka-adjust ka din na wala na siya sa buhay mo, 'di ba? Ang mahalaga kung meron man siyang negative effect na sa buhay mo. So, at least, 'di ba, merong positive effect naman ito sa inyo na pagre-release mo ng kung sino man ito sa buhay mo kasi mawawala na yung negativity, 'di ba? Hindi ka na maiinis, hindi ka na malulungkot, hindi ka na magagalit kasi mawawala na siya sa buhay mo or aalisin mo na. So, kahit anuman 'no, kahit anumang bagay or situation, there is talagang may lungkot, 'no? Pero sa una lang, when you are letting go of something or someone, 'di ba? Sa una lang 'yan na malulungkot kayo. Okay? So, what else? We have between two worlds. Ayan. So, maaaring nasa gitna ka. Parang you can't figure out yet kung alin dito yung kung ano ang mas makakabuti para sa'yo, 'di ba? Kasi parang yung paa mo nandodo'n na sa past, 'no, at ang isang paa mo nasa past at yung isang paa mo parang papunta na doon sa present, 'di ba? Parang nagdadalawang isip ka, 'no, maaaring hindi mo sigurado kung alin dito yung gagawin mo. Hindi mo sigurado which is, mahalaga sa'yo sa ngayon or alin dito yung mas mahalaga sa iyo sa ngayon. So it feels like there is a very important decision that you need to make. So titignan mo dito kung ano yung dapat mong gawin. You know, yung parang you really need to think deeply, 'di ba? Ilalagay mo, just imagine, ano, if you are on this situation, ano yung magiging consequence nito? Ano magiging epekto nito sa buhay mo. But if you're not going for it, 'no, kung mag-i-stay ka sa kung nasaan man ang isa pang paa mo, kumbaga, if you're going to stay there and you're not going to move on or move forward in your life, then what's going to happen? So, parang there's a lot of thinking that you need to make. Pag-iisipan ninyong mabuti, weigh things out, 'di ba? Ano mga pros and cons ng bawat option, 'di ba? Kasi somehow, you need to bridge the gap dito. Hindi rin naman pwedeng forever mong iisipin, forever na nandito ka sa ganitong sitwasyon, 'di ba? It's going to be very uncomfortable for you.
So you really need to weigh things out. You really need to think deeply because it feels like to me that you really need to make a choice. Okay? So pag-isipan mong mabuti. So what else? We have do not hide your light. Okay? Huwag mong itago yan, yung liwanag mo. Kasi maaring yung liwanag mo na yan ang makakatulong sa ibang tao para na magkaroon din sila, mahanap din nila yung kanilang sariling liwanag. 'Di ba? And use this light, no, para mag-inspire ng maraming tao. Use this light, use your brilliance, your radiance, ilabas mo yan, ipakita mo yan, 'di ba? At maaaring yan ang magagamit mo para ma-inspire mo and ma-motivate mo yung maraming tao sa paligid mo. 'Di ba? Yan ang magagamit mo para mapabuti din, makatulong na maging mas mabuti ang kalagayan ng ibang tao. So, it feels like to me as well, no, na this is your mission sa ngayon. No? Maybe you are here to be of service to people. Maybe you are here, 'di ba? To touch other people's lives by using your own radiance and brilliance, 'di ba? Gamitin mo 'yan to touch other people's lives, to create a big difference in the lives of many people. Kaya, 'wag mong itago. No, wag mong sarilinin, wag mong itago. Because there could be a lot of people around you na mai-inspire mo at matutulungan mo na mas gumanda ang buhay nila. Alright? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.